at sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong programa. Maraming salamat po. I'll follow you kasi napaka-vocal po ninyo sa inyong mga post sa Twitter. Yeah, nararapat lang para Mm-mm. maintindihan ng ating mga kababayan ang ating mga basic human rights, Mm-mm. particularly sa healthcare. Oo. Dok, saan ang problema? Ano ang nangyari? Ako, ang alam Okay. ko, pag member ako ng PhilHealth, papasok ko sa ospital, sasagutin nila yung mga, kung ano man yung packages. Okay. Tama po yan. Walang kasalanan dito ang hospital. Ang may problema dito, yung makaluma na rule na dapat within 24 hours, doon pa lang sasagutin ng PhilHealth. Si Mr. Marvin, 19 hours lang. Kaya ang nangyari po kasi, meron ho siyang brain surgery na itatakda dun sa private hospital. Pero 4 million ho yun dahil private hospital. So nakakita siya ng isang hospital sa UARM na 1 million. So okay naman, tanggap naman nung widow. Kaya lang nung magbabayad siya sa PhilHealth do sa gastos sa emergency room, 200,000. Kaya lang naka 19 hours lang siya. So hindi na carry. Ang case rate diyan, I think ay mga 76,000. So dapat from to 200,000 minus 76. So ang babayaran mo na lang Mm-mm, 130. mm-mm, mm-mm. Oh, so ang nangyari, hindi kinover kasi wala pang 24 hours. I think mali yun. Dapat ang PhilHealth should cover without any time period at all. Kasi Mm-mm. ang mga sakit pong heart attack at stroke, saglit lang yan eh. Pwede ka mamatay kagad yan eh. Alam nga namang mag-spend pa ng more than 24 hours para i-cover ng PhilHealth. Mm-mm. Kaya nga dinala sa emergency room kasi kailangan nga talaga yan eh. Mm-mm. So I think this is the accountability of PhilHealth. So ano dapat gawin? Mm-mm, mm-mm. Dapat yung board ng PhilHealth together with the CEO and President Dr. Mercado should call an emergency meeting para maikorekta ito. At dapat may susog ng legislation, Congress at saka Senado na dapat walang time period para kung nagkakasakit ka. Dapat it should be compassion. And then, ang isang suggestion ko, yung top killer diseases ng country Mm-mm. would account for 80%. Ano ito mga sakit na to? Heart attack, stroke, cancer, diabetes, Mm-mm, mm-mm. dialysis, pneumonia. Ito dapat increasean ang coverage. Nangyari kasi ito, mga kababayan, dahil nung na-divert ang pera na 60 billion na na-declare na unconstitutional ng Korte Suprema noong December 5, nawalan tayo ng 60 billion. Mm-mm, mm-mm. Tapos ng 2025, zero ang budget ng PhilHealth. Tapos, according to Dr. Mercado, pumunta siya sa Congress, I think last week, Mm-mm. para humingi ng 300 billion for next year. Pero daw, ubus na kagad ang budget nila sa first 5 months nga Oo. dahil na-defund ang PhilHealth kasi. So, ang tingin ko, ang laki na dapat gagawin ngayon ni Dr. Mm-mm. Mercado sa paglalabi at dapat humingi siya ng supplemental budget. Ang Pangulo ng Pilipinas ay magkakaroon ng special meeting sa Congress. Sana Yes. maisama ni Mm-mm. Pangulo na mag-supplemental budget kahit kasi ang budget ma'am ay nag-uumpisa after the SONA of the President. Opo, opo. Kung ang Pangulo sana ay makiusap sa Kongreso at sa Senado, Mm-mm. mag-special session para mabigyan ng supplemental budget ang PhilHealth kasi Mm-mm. kinakapos na po eh. Okay. At dapat yan, isama na po pag tanggal ng 24-hour rule sa emergency room, yung time period hindi na i-consider in the Mm-mm. spirit of compassion, tapos dagdagan ng pondo ng PhilHealth. Tingin ko ang budget ng PhilHealth ay hindi lang 300 billion, dapat 400 billion. Mm-mm, mm-mm. Kasi ang laki ng pangangailangan nila. Kwentahin pa yan ng actuarial. Pero sa experience ko, 300 billion, 60 billion ay na-divert. Tapos wala kang budget na 75 Mm-mm, billion in mm-mm, mm-mm. 2025. So 300 billion plus 130. I think yan dapat na hingin ni Dr. Mercado ay 400 billion for next year. Pero magpauna na muna ng supplemental budget siguro si Dr. Oo. Mercado
kasi ubos na siya for the 2026 budget Okay. eh. Doc, sandali po ah. So, tatanggalin para sa inyo, tanggal na yung hospital, wala silang responsibility sa nangyari. So, ito lahat ay nasa PhilHealth because of this time period na 24 hours. Matagal na ba ito, sir, yung 24 hours na to? Tagal na yan, kaya lang ang problema kahit binibring up, hindi na didesisyonan ng ganyan. Kasi nga, alam mo, it takes one problem to create a huge amount of Oo. repercussion. Di ba? Ang ibig ko sabihin, ako mismo kine-question ko na yan before hindi napapaglaanan. So dapat walang time frame kasi hindi naman memoryado ng mga kababayan Mm-mm. natin ang benepisyo. Isa sa Mm-mm. dapat i-correct ay dapat yung mga case rates ng mga sakit ay ilagay sa social media para alam ng mga tao kung magkano ang deduction. Mm-mm. Kasi kaya ang mga tao kasi ngayon hindi nakakapagpa-check up para malaman nila, ay ito pala pag nagpa-hospital ako, ito pala ang deduction ko. Mm-mm. Mag-iipon muna ako para magpa-check up. Paano kung mabigla ka? Mm-mm. At least, kaya ang mga tao nadadali ngayon dahil ang tagal because of the pandemic, tapos may energy crisis, naubusan na sila ng savings. Kaya ang dapat nating gawin, the government should be able to um, spend more budget on health and education Mm-mm. rather than infrastructure. At Mm-mm. dapat ang hiling ko sana at ina-argue pa sa Supreme Court, yung unprogrammed appropriations, tanggalin na yan. Kasi di ba yan ang kinestyon ni Congressman Erice and Mm-mm. Congressman De Lima. Mm-mm. At hindi pa natatapos yung oral argument sa Supreme Court. Isa yan dapat na tanggalin yung unprogrammed kasi yan ang pinagmumulan Mm. ng scam ng flood control. Kasi Okay. ang laki ng unprogrammed appropriation na umabot sa Mm-mm. almost Mm-mm. 700 billion to 1 trillion. Okay. So dapat yung unprogrammed ilipat na dapat sa kalusugan kasi yan lahat ang kailangan natin. Okay, Doc, sabi niyo kanina, dapat magpatawag ng emergency meeting. I think nagmi-meeting na rin, pag-usapan. Pero sa level lang ba ng PhilHealth, matatanggal na itong no time period na to, yung time period? O may mga kailangan pang susugan ng batas? Ang tingin ko dapat susugan ng batas. Kasi ang problema kasi ang PhilHealth under the Office of the President. Pagka nagkaroon ng bagong pangulo, nababago ang batas eh. Tama Mm-mm. po ba? Mm-mm. Ang mga executive orders kasi hindi yan cast in stone eh. So dapat susugan ng batas yan. Mm-mm. Mm-mm. Dapat sa Senate Committee at saka sa House Committee, dapat gumawa sila ng batas. Tapos hindi lang itong 24-hour rule. Mm-mm. Mm-mm. Irepaso nila yung lahat ng case rates baguhin. Kaya yan ang sinasabi ko, dapat magkaroon tayo ng isang emergency meeting din ang Committee on Health on both chambers para hindi lang masagutan itong 24-hour rule, Mm-mm. kung hindi mag-increase ng budget doon sa top 10 causes of death in the Oo. Philippines. Doc, sa bilang dalubhasa, kilalang doktor, pasado ba sa inyo yung healthcare system, yung serbisyong kalusugan natin ngayon? Ay hindi po, bagsak na bagsak po. In fact, nasa ICU na tayo. Ang kadahilanan nito, yung PhilHealth po kasi kulang na kulang ang budget eh. Number two ko, konti ang hospitals in the countryside, ghost Mm-mm. hospitals pa. Tapos ang mga government healthcare workers natin, mababa ang salary kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na Mm-mm. exodus Mm-mm. or migration ng healthcare workers. So definitely we are in a crisis right now, and I would say kumbaga kung pasyente nasa ICU ka na at maaaring mamatay ng healthcare system natin, tayo ang pinaka mababa ang edad na nabubuhay sa Southeast Asia, 70 years old lang. Samantalang other countries in Southeast Asia ay above 80 years old. Doon nagpapatunay na ang kakulangan natin sa access to healthcare. In other countries like Taiwan, libre ang healthcare. Japan, sa Thailand, 9% lang yung binabayad nila sa kalusugan. Tayo, almost 60% ang out-of-pocket expenses natin. Kaya masasabi ko talaga po, nasa Mm-mm. ICU na ho Mm-mm. ang ating
bansa in terms of our healthcare system. How about yung bagong pamunuan po ng, yung pamunuan ng Department of Health? Tingin niyo ho ba maayos yung sistema? Hindi po. In fact, dapat siguro, sa akin palagay, no, dapat mag-resign na rin si Secretary Herbosa. Kasi chairman of the board siya ng PhilHealth eh. Tapos meron question din siya sa mga ombudsman at itong latest na issue, nag-donate pa tayo ng $10 million sa WHO, samantala ang Singapore 100,000. So, ibig sabihin, nagpapasikat tayo sa ibang bansa, samantalang ating mga kababayan ay naghihirap. So, misplaced yung priorities natin. I think matagal-tagal na rin tayo nahihirapan. Kung ang pamunuan ng Department of Health at ang chairman of the board ng PhilHealth na mas mataas kay Dr. Mercado ay namumuno, may problema tayo dyan kasi tinolerate din niya yung paglipat ng pondo ni Secretary Recto. Hindi man lang pinigilan ng DOH Secretary, siya ang chairman of the board. So DOH, I think, ang problema. Si Dr. Mercado, in fairness to him, ay efficiente, competent. Ang problema lang kay Dr. Mercado might be the moral courage to articulate these things eh. Kasi hindi kasi pwedeng Mabait masyado. masyado ka mabait eh. Tama, Dapat lumalaban ka rin for the country, particularly kung siya ang presidente ng PhilHealth. Huli na lamang po, no? Kasi konektado rin. Pero marami ho kasi nagtatanong dito sa sinasabi ni Pangulong Marcos na pinaganda na yung healthcare system at kapag pumunta ka sa mga ospital under government, libre lahat. Pero marami ho nagko-comment, sandali, hindi ho totoo yun. Hindi ho totoo yun. Yung sinasabi nilang zero balance billing, piling hospital lang po. Hindi lahat ng hospital. At kailangan naka-ward ka. Siyempre, puno naman yung mga hospital natin. Paano mo ma-avail? Pangalawa, alin dun yung mga hospital na zero balance billing? So, siguro, misinform ang Pangulo Kaya kawawa din ang presidente kasi nangangako siya. Pero in the real world, hindi po totoo yan. Kasi ako, nasa hospital ako. At nakapagtrabaho din tayo sa isang public hospital in the past. Hindi totoo po yung sinasabi pong yan. Sa mga nakikinig sa atin, ano po ang inyong mensahe, Dr. Liachon? I think everybody should be aware, empowered Huwag kayong magkakasakit. Ang dapat nyong gawin, preventive health. Dapat huwag kayong maglalanding sa ospital. So sa mga naninigarilyo at umiinom ng alak, tigil nyo na yan. Kasi yan ang cause ng heart attack at saka stroke. Diet din, importante, exercise. At dapat may check-up po kayo para malaman nyo kung may sakit. I just lost my sister sa stroke 1 month ago. Na siya na stroke. Magpa-blood pressure kayo. At pagka niresetahan kayo ng gamot, ay huwag nyo ititigil. Kasi ganyan po yung sinapit ng aking kapatid na nasa probinsya. Doon nakakabili siya ng gamot, hindi naman na-check niya siguro ang blood pressure niya kung tama pa yung gamot para sa kanya. Kaya alam niyo po mga kababayan, an ounce of prevention is better than a pound of cure. So kailangan preventive health education tayo, magbasa tayo sa sakit, magpa-check up tayo para hindi ho tayo lalanding ho sa hospital kasi mas mahal po ang hospital, mas mura po ang preventive. Libre po kasi ang exercise, libre din ho ang Diet. ang gagawin natin sa prevention, di ba po? So yun ang dapat natin ginagawa ngayon. Doc, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Thank you so much. Thank you po. DCXL.